Nagkagulo ang mga tao sa Tier 3 ng Blackwhale dahil sa labang naganap sa pagitan ni Hinray at ng tatlong miyembro ng Haley family. Pinapakalma ng mga sundalo ang lahat ng mga taong gusto makiosyoso at natatakot sa nasaksihang kaguluhan. Sinabi ng isang sundalo na naaresto na ang mga salarin pero isa lamang itong kasinungalingan. Nagsinungaling ang mga sundalong ito sapagkat kung ating maaalala, iniiwasan nilang magkaroon ng sobra-sobrang takot o pangamba ang mga pasahero, pangyayaring maaaring lumikha ng matinding kaguluhan sa barko. Habang nagkakagulo ang mga sibilyan, biglang tumayo si Padaile mula sa sahig at humarap kay Hinray. Nababalutan ng makapal na aura ang katawan ni Padaile at mukhang wala ito sa sarili. Sa nakaraang kabanata, nasaksihan natin na pinaslang ni Hinray si Padaile gamit ang sarili nitong abilidad. Lumapit ang tatlong sundalo kanila Hinray. Tinanong ng mga ito si Padaile kung gusto ba niyang magsampa ng kaso laban sa mga namaril. Sumagot ng lalaki sa pagkasabi na ayos na ang lahat dahil maliit lamang na hindi pagkakaintindihan ang nangyari. Sa puntong ito, kapansin-pansin na meron talagang kakaiba kay Padaile sapagkat parang naging kakampi na rin siya nila Hinray. Nakilala ng isang sundalo ang underboss ng Shio family kaya tinanong niya ito. Kinumpirma naman ni Hinray ang kanyang pagkakakilanlan at sinabing si Padaile ay isa lamang sibilyan. Kaya inutos ng mga sundalo na makakaalis sa si Padaile. Kung ating babalikan, ipinaliwanag noon na ang mga mafia na nasa loob ng barko ay hindi maaaring manakit ng mga sibilyan. Kaya ang pagkasabi ni Hinray na sibilyan lamang si Padaile ay paraan upang sabihin sa mga sundalo na hindi silang dalawa ni Padaile ang nag-away. Kahit kasinungalingan ito. Lumapit ang isang sundalo kay Hinray. Ibinulong nito na mahihirapan sila mga sundalo na pagtakpan si Hinray kung magpapatuloy pa din ito sa pag-atake ng mga sibilyan. Tinanong din ito ng palihim si Hinray kung magkano ang kaya nilang ipambayad para sa lokasyon ng boss ng Haley. Ang mga miyembro ng mafia ay galante at mapagbigay pagdating sa pera. Patunay dito ang pagbibigay ni Hinray ng suhol sa maraming sundalo ng Tier 3 at sa may-ari ng kamera na hiniram ng underboss. Sinabi ni Hinray na handa silang magbigay ng 50 milyon kapag nakumpirma na ng underboss ang katotohanan sa impormasyong makukuha nila. Nangatwiran ng sundalo sa pagkasabi na inilalagay niya sa panganib ang kanyang buhay dahil sa pagbibigay ng sensitibong impormasyong ito. Kinuwento niya din kung paano niya nalaman ang pinagtataguan ng Haley at sinabi ng sundalo na makikipagtulungan siya sa Shio family basta magbibigay ang mga ito ng kahit 30 milyon bilang paunang bayad. Sobrang halaga para kanila Hinray na malaman ang pinagtataguan ng Haley family sapagkat kapag hindi nila napigilan ng kaguluhang idinudulot ng mga kriminal na ito, maaaring malugi ang negosyo ng mga mafia sa barko. Pumayag si Hinray sa kondisyon ng sundalo. Sinabi niya na maghintay lamang ito sa lugar habang kinukuha niya ang pera. Pumayag ang sundalo at sinigurado nito na sasamahan niya sila Hinray sa pinagtataguan ng Haley. Ang mga mafia ay mayroong blueprint ng barko pero dahil siguro sa koneksyon ng Haley family sa Tier 3, nakagawa ang mga ito ng lihim na hideout na hindi nakalagay sa blueprint. Pinayagan na ng mga sundalong dumaan sa pasilyo ang lahat ng sibilyan, habang ang ibang pasahero naman ay nakatitig sa sugotang si Padaile. Ipinakita ng kabanata na kaya pala parang kakaiba ang kinikilos ni Padaile ay dahil nasa ilalim siya ng abilidad ng isang babaeng miyembro ng Shio family. Ito ay si Misha Howe. Nakasakay ang babae sa likod ni Padaile na parang kinakarga siya nito. Bukod dito, kapansin-pansin na si Misha ay mayroong butas sa noo mula sa tama ng baril. Ayon sa kabanata, si Misha ay isa sa mga namatay na miyembro ng Shio family. Siya ang namamahala noon sa mga taong pinapaslang ng kanilang pamilya, kaya noong nasawi si Misha, nanatili siyang nagsiservisyo sa Shio family sa pamamagitan ng isang postmortem na ability. Lumalabas si Misha sa mga taong pinapaslang ng kanilang grupo at dinidispatcha niya ang bangkay ng mga ito katulad ng trabaho niya noong siya'y nabubuhay. Lumipat ang eksena sa mga dugo ni Zakuro na gumagapang sa kisame ng barko. May nakita ang mga ito na isang maitim na lalaking may taas na katulad ng kay Hisoka. Maikukonsidera nating mga nenbist ang bawat patak ng dugo ni Zakuro dahil mistulang meron itong sariling buhay at kumikilos ayon sa kagustuhan ng nagmamay-ari sa kanila. Agad na pinuntahan nila Lynch at Zakuro ang lokasyon ng lalaki. Tinanong ng babaeng mafia kung si Hisoka ba ang lalaki pero nagtaka ito at habang sinasabi na hindi siya ang hinahanap nila, bigla siyang sinuntok ni Lynch. Kaya narinig ng babae ang inner voice ng pasahero na nagsasabing hindi siya si Hisoka. Ang ginawa ni Lynch na biglang pagsuntok sa pasahero ay isa sa mga kondisyon ng kanyang nanability na body and soul. Nagalit ang mga kasama ng lalaki sa ginawa ni Lynch.
Pero sumagot lamang ang babae sa pagkasabi na may hinahanap na tao ang Shea family at napagkamalan lamang nila ang pasahero. Kaya kung may problema ang mga ito sa ginawa ni Lynch, pwede sila magtungo sa Tier 4 upang mabayaran sila ng Shea family bilang danyos perwisyo. Parang naghahanap ng karayom sa damuhan ng Shea family dahil bukod sa hindi nila kilala si Hisoka, hindi din nila alam kung ano ang hitsura nito. Napagtanto ng dalawa ang pagiging komplikado ng kanilang misyon sapagkat hindi din nila alam kung may abilidad ba si Hisoka na baguhin ang kanyang taas. Si Hisoka ay merong ipinakitang kakayahan na nagpahintulot sa kanya makagawa ng prosthetic leg para sa naputol niyang binti. Kaya maaari nating sabihin na kaya niya talagang baguhin ang kanyang taas kung gugustuhin niya. Habang naghahanap ng mataong lugar, may natanawan sila Zakuro na kasing taas ni Hisoka. Ang hindi nila alam, kasing tangkad ito ng hunter sapagkat ito talaga si Hisoka. Wala ng make-up at nakababa na ang buhok ni Hisoka. Mukhang heartthrob na din siya at hindi na mukhang manyakis. Sinundan nila Lynch si Hisoka sa isang mataong pasilyo. Tapos ay tinawag siya ni Lynch at tinanong kung siya ba si Hisoka. Sinagot ito ng hunter gamit ang pagtatanong din kung sino ang babae. Pero imbes na sumagot si Lynch, ibinalik niya ang tanong kay Hisoka at sinabayan niya ng isang suntok sa sikmura. Tumama ang kamao ni Lynch pero nakakabiglang hindi man lamang uminda o nagbigay ng kahit na anong reaksyon si Hisoka. Matapos ito, sa hindi malamang rason, bigla na lamang nawala ng malay si Lynch. Isang pangyayaring ikinagulat ni Zakuro. Alam kong malakas talaga si Hisoka at hindi siya kayang basta-basta pabagsakin ng mga pangkaraniwang non-user. Pero para hindi niya iwasan ang suntok ng isang emitter at mabigyan niya ito ng pag-atake na hindi man lamang napansin ng kapwa niya non-user, ay lubhang kahanga-hanga. Mayroong nagbago sa hunter simula noong nabuhay siya mula sa kamatayan. Yan ang isang bagay na sigurado ako. Humingi ng pauminin si Hisoka dahil hindi siya nakapagpigil sa pagganti ng atake kay Lynch. Tinanong ng hunter kung sino sila Zakuro. Takot na takot ang lalaki sa kanyang nakita. Ipinagpalagay niya na si Hisoka nga ang kaharap niya dahil sa nag-uumapaw nitong aura at dahil napabagsak agad nito si Lynch. Kaya natanong niya ulit ang lalaking kaharap kung ito nga ba si Hisoka. Mga malalakas na kalaban lamang ang kumukuha ng interes ni Hisoka pero hindi ibig sabihin nito na hindi siya pumapatay ng mga mahihina o ng mga makukulit na insekto. Kalmadong sinabi ng hunter na parang hindi siya naririnig ni Zakuro kaya sinabi ni Hisoka na siya na ang nagtatanong sa puntong ito. Sumagot si Zakuro habang nanginginig sa pagkasabi na hindi niya alam ang dahilan pero kasalukuyan siyang hinahanap ng mga mafia. Kung gusto malaman ni Hisoka ang lahat ng detalye, maaari siyang sumunod kay Zakuro. Ngumiti si Hisoka na parang may binabalak siyang masama. Isang reaksyong lalong nagpatindig ng mga balahibo ni Zakuro. Si Hisoka ay nakakatakot na talaga kahit noon pa. Pero ang aura niya ngayon ay halos kahalintulad din ng aura na kanyang inilalabas sa tuwing siya ay nakakaramdam ng bloodlust. Lumipat ang eksena sa isang bahagi ng Tier 3 kung nasaan si Chodonke. Sumama siya sa mga kapwa niya membro ng Char family para hanapin si Hisoka sa Tier 4. Sobrang gusto ni Chodonke na mahanap si Hisoka sapagkat gusto niya makahingi ng autograph sa mga miyembro ng Phantom Troop kapag nagtagumpay siya sa misyon. Para sa mga di nakakaalam, ang Phantom Troop ay naging sobrang sikat na sa mafia community matapos ang pagpaslang ng mga magnanakaw sa madaming miyembro ng mafia sa York New City. Isa sa mga umahanga sa kanilang kakayahan ay si Chodonke. Natanggap ng underboss ng Char family na si Kenny Wang ang balita ng nangyaring engkwentro ni Hinray kontra sa Hailey. Dulot nito, nagdesisyon si Kenny na pumunta sa lugar upang tagpuin si Hinray. Inutusan ng underboss si Chodonke at ang kanyang grupo na magtungo na sa Area E upang doon hanapin si Hisoka. Kapag natapos na sila sa paglulugod sa lugar, pwede na silang magtungo sa headquarters para ibalita sa Phantom Troop ang resulta ng kanilang paghahanap. Ang Phantom Troop ay kasulukuyang nasa Tier 5 na natili sila sa headquarters ng Char family dahil pumasok sila sa isang kasunduan kasama ang mga mafia. Habang patungo sa lugar kung nasaan si Hinray, napaisip si Kenny. Nag-aalala siya kung tama bang iwanan niya ang Phantom Troop sa kanilang opisina sapagkat alam niya kung gaano kapanganib ang grupo. Hindi alam ng Spiders na ang mga pinagkakatawalaan nilang Char family ay ginagamit lamang sila sa pakikipaglaban sa Hailey family. Wala talagang plano ang mga mafia na tulungan silang mahanap si Hisoka. Umaasa si Kenny na maghihiwa-hiwalay ang mga miyembro ng Phantom Troop kapag nagtungo na ang mga ito sa Tier 4 para hanapin si Hisoka. Ang paghiling ni Kenny na maghiwa-hiwalay ang grupo ay nagpapakita na may masama silang plano sa Phantom Troop.
Gusto ng mga ito na paslangin isa-isa ang bawat miyembro. Ang planong ito ay maaaring binuo ng mafia matapos nilang malaman sa tagapayo ng Char family na si Itoku ang binabalak ng Phantom Troop na pagnakawan ng maharlikang pamilya ng Kakin kapag natapos na nilang patayin si Hisoka. Kaya, nirekomenda ni Itoku na patayin isa-isa ang mga spiders. Sa madaling salita, ang Phantom Troop ngayon ay napapaligiran ng malalakas na kalaban mula sa mga mafia, mga hunters, kay Hisoka hanggang kay Kurapika. Senyales na maaaring ito na ang huling arc na makikita nating buo ang grupo. Pinaalalahanan ni Kenny ang mga kapwa niya membro ukol sa pagiging priority ng paghahanap nila kay Hisoka. Sapagkat ayon sa underboss, magagamit nila ang hunter para ubusin ng Hailey at ang mga membro ng Phantom Troop. Ito ang pinaniniwalaan niyang paraan upang mapanatiling balanse ang lahat sa barko. Hindi pa alam nila Kenny at ng Char family na nahanap ni Nezakuro si Hisoka. Pero ang tanong ngayon ay kung sasama ba ang hunter sa mga mafia upang malaman kung bakit siya hinahanap ng mga ito. Hindi katulad ng Shia family, alam ng Char family ang hitsura ni Hisoka sapagkat maaaring binanggit sa kanila ng Phantom Troop na si Hisoka ay dating floor master sa Heaven's Arena. Kaya pinanood ni Kenny ang recordings ng mga naging laban nito. At dito, napagtanto ni Kenny na si Hisoka ay mahirap basahin, katangi ang lalong dumadagdag sa pagiging mapanganib ni Hisoka. Lumipat ang eksena sa opisina ng Char sa Tier 5. Makikita si Nobunaga at Finks na nakaupo sa sofa habang si Feita naman ay nagbabasa ng magazine sa kama. Nirekomenda ni Nobunaga na isama nila si Franklin at hatiin nila ang kanilang grupo. Ang dalawa sa kanila ay maghahanap kay Hisoka, samantalang ang dalawa naman ay maghihintay sa opisina ng Char. Nagkomento naman si Feitan na kailangan nilang matutong magpasensya at maghintay. Humiwalay si Franklin sa tatlo sapagkat ayaw nang magnanakaw sa mga maliliit na lugar, maaaring dahil sa laki ng kanyang pangangatawan. Lumipat ang eksena sa kwartong katabi ng silid ng Phantom Troop. Nakarinig ang mga miyembro ng Char family na mga malakas na pagkatok sa pintuan. Bubuksan na sana nila ito sapagkat inaakala nilang bumalik na ang search team. Pero pinigilan sila ng kapwa nila miyembro ng Char. Mukhang takot na takot ito sapagkat sunod niyang tinawagan ng Phantom Troop sa kabilang silid para tingnan ang nakikita nila sa monitor ng security camera sa labas. Hinihintay ng Phantom Troop ang mamamaslang na kumitil ng buhay ng maraming tauhan ng Char family. Kaya ang pagtawag sa kanila ng isa sa mga miyembro ng mafia ay nangangahulugan na nagpakita na muli ang mamamaslang. Makikita sa monitor ang isang kamay na lumabas mula sa pader. Kinakatok nito ang pintuan ng hideout at mukhang gusto sila nitong paglaruan. Maliban dito, nakita din sa isa pang monitor ang pagdating ng iba pang mga miyembro ng Char family. Siguradong sila Chodonke ito na bumalik na mula sa paghahanap kay Hisoka. Ang mga brasong lumabas mula sa lagusan ng pader ay pagmamayari ni Winnie, ang isa sa mga baliw na miyembro ng Haley family na nagnanais na makasama ang Phantom Troop sa pagwasak sa mundo. Lumabas na mula sa security room ang Phantom Troop, ngunit nagtaka sila nang biglang naglaho ang mga miyembro ng Char family na kanina nagbabantay sa pintuan. Sinabi ni Finks na maaaring may dumukot sa mga ito. Nagulat din ang mga tauhan ng Char family na nasa loob ng security room sa biglang pagkawala ng kanilang mga kasama. Pero pinapasok ni Nobunaga ang miyembro ng Char family sa loob. Inutusang isarado ang pinto at bantayan sa monitor sila Chodonke na pabalik na sa hideout. Si Winnie ay merong abilidad na nagpapahintulot sa kanyang makalika ng mga portal sa pader, kisame o sahig na mga lugar na nabisita na niya noon. Ibig sabihin, dinukot niya ang mga miyembro ng Char family habang abala sila Finks sa panonood ng mga nangyayari sa kamera. Nakatitig ang Phantom Troop sa pintuan ng silid nang biglang merong portal na lumabas sa pinto. Nakasilip dito si Winnie at kinausap niya ang Spider sa pagkasabi na naging ibang tao na ang Phantom Troop at hindi na sila ang grupong nababasa niya sa Wikipedia sapagkat dapat ay tinaraydor ng mga ito ang Char family at magtungo sa mas mataas na palapag para paslangin ang mga mayayamang pasahero. Kahit baliw si Winnie, medyo may punto siya sa sinabi niya na nagbago na ang Phantom Troop. Ang pagbabagong ito ay maaaring resulta ng pagkamatay ng mga kaibigan nila noon dahil sa labis nilang kalupitan sa ibang tao. Tinanong ni Feitan kung anong alam ni Winnie tungkol sa Phantom Troop. Sumagot naman ang kriminal sa pagkasabi na dapat ay inedit niya ang nakita niya sa Wikipedia tungkol sa Phantom Troop sapagkat sinasabi dito na may sa demonyo ang kasamaan ng grupo. Yun pala ay mali ang impormasyong ito. Sumagot si Nobunaga kay Winnie,
Sinabi niya na gawin ng magnanakaw ang kanyang gusto at ilagay din ito sa website ang linya na ang Phantom Troop ay hindi nagpapakita ng awa sa mga mangmang na umiinis sa kanila. Hinugot ni Nobunaga ang kanyang espada at handa na siyang turuan ng leksyon ang walang yang mamamaslang. Marami ang naganap sa kabanatang ito. Una ay ang nalalapit na pagkahanap ni Hinray sa pinagtataguan ng Hailey. Ang pangalawa ay ang plano nila Kenny na isa-isahin ang mga miyembro ng Phantom Troop. Ang pangatlo ay ang pagharap nila Nobunaga kay Luwini. At ang pang-apat ay ang pagbabalik at pagpapakita muli ni Hisoka. Sobrang nakakapanabik malaman kung ano pa ang naghihintay sa atin. Sino sa mga karakter na ito ang unang makakatapos ng kanilang mga layunin? Sabay-sabay nating aalamin yan sa mga susunod na kabanata ng Hunter x Hunter.